Hello po mga kabusog. Sa mga nagtatanong, especially sa mga first-time OFW. So, ano raw ba yung contract verification? So, makinig po tayo mabuti, tapusin na ng dulo ha, para maintindihan kung ano ba talaga ang contract verification. Kung nagbago ka ng employer, nagbago ka ng employment contract, o hindi ka pa registered sa DMW, at bala ka mong umuwi ng Pilipinas para magbakasyon, huwag basta umuwi ng Pilipinas nang hindi mo muna chinecheck kung kailangan mong ipa-verify ang employment contract mo. Narito yung step-by-step guide para sa ating mga OFWs kahit anong bansa ka nagtatrabaho. Una, ano nga ba talaga ang contract verification? Ang contract verification ay proseso kung saan kailangan i-check ng Philippine Migrant Workers Office o MWO ang employment contract ng OFW para matiyak na documented ang employment at naaayon sa applicable DMW requirements. Pero tandaan ha, hindi pare-pareho ang proseso sa lahat ng bansa. Maaaring magkaiba ang requirements depende sa MWO kung nasa ang bansa ka man ngayon o kung saan ka nagtatrabaho. Sino ang kailangan kumuha ng contract verification? Una, OFW na wala pang previous DMW record o yung mga first-timer OFW. Pangalawa, OFW na nagpalit ng employer habang nasa abroad. Pangatlo, OFW na may pagbabago sa employment details gaya ng employer, position, duration o iba pang information sa kontrata. At para sa mga ilang domestic workers, professionals at skilled workers, may country-specific rules kung kailan kailangan ang verification. So step-by-step guide na tayo. Step 1. Ihanda ang documents. Ano nga ba yung mga documents? Karaniwan, kailangang ihanda ang passport, valid visa o work permit, employment contract, at proof of current employments gaya ng certificate of employment o payslip kung mayroon. Kung 15 employer at wala pang previous DMW record, maaaring kailanganin din ng additional documents gaya ng sworn statement at iba pang requirements depende sa bansa kung nasaan ka. Step 2. Hanapin ang MWO kung nasaan bansa ka man ngayon. Napakahalaga nito dahil maaari magkaiba ang checklist, appointment system, payment method at submission procedures ng bawat bansa. Huwag basta gumamit ng requirements na nakikita mo para sa ibang bansa. Step 3. I-submit ang complete documents o mga requirements. Depende sa bansa, maaaring online submission, appointment, email, o career o personal appearance ang proseso. Kapag may kulang sa mga documents, maaaring hingang ka ng additional requirements bago ma-verify ang iyong kontrata. Step 4. Hintayin ang verification. Kapag complete ang application, i-check ng MWO ang contract at documents mo. Sa current DMW rules, ang verification o notification ng deficiency within 3 working days mula sa pagtanggap ng complete application, subject sa applicable procedures. Step 5. Payment at verified contract. Kung applicable, babayaran ang verification fee ayon sa instruction ng MWO. Sa current DMW rules, ang verification fee ay nasa $10, equivalent nito sa local currency para sa employment contract at verification. Pagkatapos ng verification at payment, bibigay ang verified employment contract ayon sa procedures ng MWO. At tandaan ito ha, contract verification ay hindi automatic na kapareho ng OEC at OFW Travel Pass. Ang contract verification ay tungkol sa verification ng employment contract mo. At ang OEC naman o OFW Travel Pass, ito ay departures documents naman, ay hiwalay sa proseso at depende sa iyong OFW status o situation. Kaya bago ka umuwi ng Pilipinas, siguraduhin mong alam mo kung ano ang kailangan mong ayusin. Kaya kabayan, nakapagpa-verify ka na ba? Tandaan, bago umuwi, kailangan verified na ang inyong kontrata. To comment lang below kung nakapagpa-verify ka na at kung nasaan bansa ka ngayon.
Kung gusto nyo ng ganitong mga tips at updates, ito lang po ang inyong lingkod, si Kambusog, update para sa OFW